Ma'am, magandang hapon, ma'am. Hello, sir. Ayan, nagre-reading ako ngayon. Ay, opo. Kaya hindi ko nasagot yung kanina. So, tuloy na po ba kayo ngayong Thursday? Thursday po, ma'am. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nagulat ako nang bigla akong makatanggap ng mensahe at tawag mula kay Madam J. Costura, isang kilalang psychic sa Pilipinas. Ayon sa kanya, handa raw niya akong tulungan sa aking paghahanap sa aking kapatid na 10 taon nang nawawala at may kapansanan. Sa Thursday po, pupunta po ako. Okay, it's okay. It's okay. I will wait for you. And then, sige, titignan natin kung anong ipapakita sa akin ng mga baraha. Huwag ka muna Ngunit bago ko simulan ang lahat, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mabubuting puso sa page ko. Mga taong walang sawang sumusuporta at sinasamahan ako sa aking paghahanap. Sa mga taong patuloy na nananalangin sa aking kaligtasan sa araw-araw kong paglalakbay. Kaya muli mga tropa, kayo ang naging lakas, pag-asa at gabay ko sa bawat takbang ng aking paghahanap. Dahil pinupuntahan ko talaga ang mga lugar na sinasabi nyo kung saan ang posibilidad kung nasaan ang aking kapatid. Hindi man naging madaling tanggapin kung wala siya sa lugar na inyong sinasabi, pero lubos pa rin ako nagpapasalamat dahil doon muli nabubuo ang pag-asa baka naroon nga siya. Sa kabila ng hirap ko sa paghahanap, nandyan ang maulanan ako dahil sa sama ng panahon. Nabibilad sa tinding init ng sikat ng araw, matinding gutom at pagkauhaw. Nakakapagod pero paano kung natagpuan ko siya? Ang lahat ng ito ay biglang mawawala dahil kasama ko na siya. Marami sa inyo ang nagsasabi na ilapit ko ng aking sitwasyon kay Madam J. Costura. At ngayon, tila ba ang lahat ng ito ay nagkakatotoo? Ngunit sa kabila ng pag-asa, may kakibat itong kaba at takot. Paano ko ang katotohanan ay hindi ko kayang tanggapin? At sa mga pamilyang patuloy na umaasa at humihingi sa sa pag-alis ko ng bahay, ramdam ko ang halo-halong emosyon. May saya, pag-asa, takot, panlalamig ng buong katawan at kaba ay hindi mawawala. Habang binabaybay ko ang daan sakay ng aking motor, tila nanlalamig ang aking mga kamay, ang aking katawan, kahit tirik ang sikat ng araw. Tahimik akong dumadalangin sa loob ng aking helmet habang nakatingin sa aking kalangitan. Panginoon, gabayan mo po ako, huwag mo akong hayaang maligaw, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin ang katotohanan. Ayon nga sa kabutihan ng Panginoon sa Awit chapter 23 verse 1 to 3, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batis. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang laging gumagabay at nag-aalaga. Sa gitna ng kalituhan at sakit, siya ang nagbibigay ng kapayapaan at direksyon. Hindi niya tayo pinapabayaan lalo na sa mga panahong tila na tayo nawawala. Pagdating ko sa bahay ni Madam J. Costura, tila lalo pang tumindi ang aking nararamdaman. Ang bawat takbang papasok sa kanyang silid ay parang papalapit sa isang katotohanang matagal ko nang kinakatakutan. Umupo ako sa harap niya, ipinaliwanag niya muna ang kanyang mga baraha kung paano ito ginagamit, kung paano basahin ang mga ipinapakita sa bawat balasa. Ipinapakilala niya ang 4 na alas, ang Ace of Heart, Ace of Flower, Ace of Diamond, and Ace of Speed. At ang bawat alas ay may kaakibat na kahulugan. Now, explain ko sa'yo ha. Sige po, ma'am. Ito po ay depende sa cards na mabubunot mo. Hindi kasi natin mafi-filter ang positive at saka negative. May 4 tayong alas. Sa alas na yon, di ba, Ace of Heart, Ace of Flower, Ace of Diamond, the 3 aces, sir, are good. Except for this one. Di ba, 4 yan? This one is a bad card. Even death of person, ito yun. Speed, ma'am. Yes. This one, big amount of money, success. This one is life.
happiness and love life relationship. This one, travel in distance. Tahimik akong nakikinig, ngunit ang isip ko ay nasa malayo at pagkatapos niya isa-isahin ang bawat baraha at ipaliwanag ito, ay agad niya rin akong pinalalahanan kung ready na ako. Sir, ganito ha. Pag ito lumabas, he is still alive. Pag heart, ma'am. Pag heart, kasi uulitin ko, ang Ace of Heart is life, happiness, love, life, relationship. Pero magbe-base tayo dito sa dalawang cards na to. This one, pag lumabas, wala na siya. So, ready ka na? Sa unang pagbalasa pa lang, rinig ko ang bawat lagatik ng baraha. Parang may nagsasabing, parang may inahayag na handa ka na ba talaga? Unti-unting inilatag ang mga baraha sa mesa hanggang sa pinapili niya ako at ito ang naging resulta. Mas minabuti ko munang manahimik at panoorin siya habang binabasa ang unang balasa ng baraha kung ano ang sinasabi nito. So, ikaw to. Wala, okay. You have a good heart talaga ha. You're king of hearts. So, ibig sabihin nito, sir, malambot ang puso mo. Ibig sabihin nito, alam mo yung tipong hindi ka nakakahindi. Sumasalo ka ng problema ng iba. And, mas iniisip mo or mas kinukonsider mo yung nararamdaman ng ibang tao compared sa sarili mo. You do overthink a lot. Money magnet ka ha. Okay, andito na siya. Uy. Okay, now, di ba sabi ko sa'yo, pag may another king na lalabas dyan, siya na yan. So, this one, saka na natin pag-usapan kasi personal mo to eh. This is, you are a money magnet person, ibig sabihin hindi ka madamot, pero nakakaramdam ka ng boredom sa ginagawa mo minsan. I feel minor back pain from your shoulder to hips and you have to drink a lot of water daw kasi ang sickness mo, mabilis mga ang sikmura mo, mataas yung hyperacidity mo. So, dito tayo tumutok. Ano nga ito? This is Ace of Flower. Ano to? This is travel and distance. Travel, ma'am, tsaka distance. Oo. So, ibig sabihin, ito siya, according sa baraha, parang naglakbay siya. It's, maaaring naglakad siya, maaaring umalis siya ng pusa. Pero sa nakikita ko kasi dito, sir, magbe-base ako dito ha, hindi lang isa ang lugar daw na napuntahan niya. I see a place na parang highway, pero may mataong lugar. Para siyang tiyanggian na parang it's something na market, pero may plaza. Yan. Tapos, eto, ang pinapakita, Jay, bakit may jack dyan? According sa baraha, merong tumulong, let us say, maaring tumulong or nagdala sa kanya somewhere. According sa cards ha, mag-pray ka sir na lumabas ang Ace of Heart. Pag yan lumabas, ang taas ng chances na he is still alive. Pero nagulat lang ako kasi babalik tayo doon sa may tumulong sa kanya na parang dinala siya sa isang institution. Parang center. Hindi ko pa alam kung hospital siya or ano. Pero parang hindi. At pagkatapos ang unang resulta na sinabi ng baraha ay muling binalasa ang baraha sa pangalawang pagkakataon. Muling tumahimik ang paligid at naghihintay sa susunod na ilalahat at ipapakita ng mga baraha. Bago kami ulit nag-umpisa, may pinaliwanag muna si Madam Costura ang tungkol sa pagtawid. Ngayon ko lang narinig kaya hindi ko alam kung ano ang epekto nito sa katawan at isip ng tao. Kaya mas minabuti ko munang makinig at alamin kung ano ba talaga ang pwedeng gawin nito sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya kailangan kusa kailangan Kusa, ng ma'am. willingness, no? Kailangan i-educate mo siya. Pag once na ginawa namin to, hindi na magiging normal ang buhay niya. Ibig sabihin, makakita na siya. Na, hindi naman everyday. Hindi naman oras-oras. OA naman yun. Yun bang, for example, may isang event, napupunta siya sa isang lugar, may nangyari doon, maaaring may maramdaman niya ang nangyari. Dadalhin mo siya sa isang lugar or sa isang bahay na may pinatay, maaaring mararamdaman niya yun. Maaaring pagtulog din niya, may mag-aasa kanya ng health na kaluluwa.
Ibig sabihin, ma'am, pwede na rin siyang takbuhan. Exactly. Depende sa katawan niya kung kakayanin ng katawan niya. That's At pagkatapos na ikwento at ibinunyag ng baraha kung ano ang talagang nangyari sa kapatid ko, ay muli kaming nagpatuloy. Pinalasa muli at ako naman ay nanahimik at naghintay sa susunod kong gagawin. Hinawakan niya ang isang baraha, dahan-dahan niya itong binaliktad. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sabay tanong, ano pong nakita nyo? Tumingin siya muli sa akin. Ngayon ay tila may halong pag-aalala at pagtataka. mapapansin mo yung kanina, 'di ba, walang may mga tao, may king, jack, something like that. Dito walang tao. So, tinignan ko kanina saan ba talaga siya dinala. So, ang sabi ng cards is pagamutan or hospital. Nagpatuloy ulit kami sa pangatlong pagbalasa. Ano kaya ang sasabihin ng mga baraha? May matutuklasan kaya ako na ikagugulat ko. Pure water and metal element. No, pwede ka pala magsiman din pala. Flower. So, naglakbay talaga siya. Oh my. Diamond. 2 hearts. Ang sabi ng cards ha, nag-stay siya sa hospital alive. Kasi Ace of Hearts to, 'di ba? Pero a long run because of the sickness, ang sinabi ng so ibig sabihin nagtagal siya doon. Let us say mga 1 taon. Ganun ang sinabi ng para. Pero itong panghawakan ko, ang sabi, alive pa daw. Pero tingnan natin ang 12 at siya ay 13 cards mo ha. Mapapansin mo kasi sir, walang tao dyan. So, ang taas ng chances, may heartbeat pa kasi to. So, titingnan natin. Kasi dito, nagulat ako, ang pulso niya is andito. Tapos biglang humina dito. So, possible kasi, ang pinapakita ng cards, may tumulong sa kanya. Dinala siya sa somewhere na pagamutan na alive. Pero this time, titingnan natin. Wag lang lumabas ang bad luck card ha. Biglang nagtayuan ang aking mga balahibo sa aking mga braso. Nangibabaw ang pagkabahala at hindi maunawa na emosyon na bumabalot sa aking buong katawan habang aking narinig ang resulta. Pagkatapos narinig ang sinabi ng baraha, kahit marami pa akong mga katanungang namuo sa aking isipan, ay mas minabuti naming ipagpatuloy ang huling balasa at huling sasabihin ng mga baraha. Binalasa ito ng mabuti at ng ilang ulit dahil dito malalaman at mabubunyag ang mabuti at masamang balita. Hinawakan niya muli ang isang baraha, dahan-dahan niya itong binaliktad at doon nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito karaniwan, mahina niyang sabi. Bigla akong nanghina dahil sa kanyang reaksyon. Biglang dumilim ang buong paligid at nagulat sa aking narinig na sinabi ng mga baraha. Sabi nga ng baraha kanina, dinala siyang buhay. A long run, may death card siya. Sharp object. Oh. Wait lang sir ha, natatakot ako sa nakikita ko. Tatapatin kita ha. Sabi ng bara, wala na daw. According sa cards. Diba kanina, is still alive, nung dinala siya. Diba, nag-pray nga ako na, sir, huwag sana lumabas ang bad luck card. Mapapansin mo, life and death. Sa huli, diba hindi ikaw to? Sir, may option ba tayo na isa-isahin ng hospital? May napunta na po akong ospital, ma'am. Saan po ito? Sa Mandaluyong.
Parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap lang. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Tanging luha ang bumabagsak sa aking mga mata. Sa 3 taon, hindi siya nag-iisa. Dagdag pa niya. May mga taong tumulong, may mga panahong lumaban siya, pero napagod din siya. Anong nangyari? Bakit hindi siya inalagaan ng mabuti noong siya ay may sakit? Bakit hindi siya nagamot? Bakit dumating pa sa puntong ito ang kanyang kinamatay? Confirm ang sinabi ng Baraha. So, nung dinala siya doon, he's still alive. Ang sinabi lang ma'am doon sa records po is meron silang may katulad ng kapangalan ng kapatid ko. niya. So, ang hindi lang po kasi nila maibigay doon ma'am yung mismong kabuang detalye. Well, Paglabas ko ng bahay, tila mas tumahimik ang mundo, samantalang nawalan ng Salamat kulay po. ang buong paligid. Ngunit sa gitna ng sakit at pighati, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Ang bigat na daladala ko sa loob ng 10 taon at mga katanungan kung nasaan na talaga siya. Ngayon ay alam ko na. Sabi nga sa pahayag chapter 21 verse 4, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, iyak o sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw ay nasa lugar na, nawala ng sakit at paghihirap. Bagamat masakit ang pagkawala, may kapayapaan sa kaalaman na sila ay nasa piling ng Diyos, ligtas, payapa at walang dinadalang bigat. Tumingala ako sa langit, at least hindi ka na nasasaktan, bulong ko. Patawad kung natagalan ako, pero hindi kita sinukuan. Isang malalim na hinga at sa unang pagkakataon ngumiti ako sa gitna ng luha. Maghahanap pa rin ako, hindi na para makita ka, kundi para malaman ng buong mundo kung gaano kita kamahal. Pero hindi pa natatapos ang aking paghahanap. Kung noong mga lumipas na taon ay hinahanap kita upang may uwi kita ng buhay sa ating pamilya. Ngayon ay isang paghahanap kung nasaan ang iyong mga labi. Sino ang naglibing sa'yo, saan ka dinala at nakahimlay? Meron bang dapat managot sa iyong sinapit? Pero ang tanging alam ko lang ngayon ay may uwi kita. May uwi kita hindi sa pagkakataong ikaw ay buhay pa, kundi may uwi kita sa amin at mabigyan ka ng maayos na himlayan. Kaya muli, aking kapatid, mahal ka namin at naway mabasbasan ng Panginoon ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kaluluwa na may kapayapaan. Pumikit ako sandali at sa isip ko nakita kita. Ngumingiti, malaya, payapa, pahinga ka na kapatid ko. Hindi ka na nawawala sa puso ko. Ito ang kuya mo. Rest in peace.